Nang gabing iyon, ang langit sa itaas ng Metro Manila ay hindi kasing dilim gaya ng karaniwan. Patuloy na nagliliwanag ang mga ilaw mula sa matatayog na gusali, ngunit sa loob ng Emergency Coordination Center ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas, bumigat ang kapaligiran na parang isang malaking bagyo ang namumuo sa gitna ng silid. Nakatutok ang lahat ng mata sa isang dambuhalang digital na mapa na nagpapakita ng gitnang silangan na may mga pulang tuldok na kumikislap ng mas mabilis sa bawat segundo. Ang tunog ng telepono ay salit-salit sa ingay ng radyo, kaya't walang sino man ang nakakaalala kung ano ang katahimikan. Ang ugat ng kaguluhan ay nagsimula sa isang kagyat na ulat na direktang nagmula sa network ng mga diplomatang Pilipino sa rehiyon. Isang grupo ng maraming mamamayang Irani ang naipit sa hangganan dahil sa hindi inaasahang paglala ng krisis. Marami sa kanila ang nanirahan sa Pilipinas, ang ilan ay may pamilya sa Cebu, Davao at Metro Manila. Ang ilan ay dating mag-aaral, maliliit na negosyante, kababaihang nakapag-asawa ng Pilipino o mga bata na mas mahusay magsalita ng Filipino kaysa sa kanilang sariling wika. Hindi sila humihingi ng kayamanan, hindi sila humihingi ng mga pribilehiyo. Ang tanging nais nila ay 100 pabalik sa lugar na tinawag nilang pangalawang tahanan. Isang batang opisyal ang nagbukas ng kulay abong folder at inilagay sa gitnang mesa. Medyo nanginginig ang boses niya nang sabihin, may 47 maliliit na bata, 19 matatanda at maraming sugatan po. Kung magtatagal pa ito, maaaring sarhan na ang lahat ng daanan sa lupa. Ang mga salitang iyon ay biglang nagpatay sa lahat ng ingay sa silid. Ang ministro, na nakatayo sa harap ng mapa, ay huminga ng malalim bago dahan-dahang ngunit mariin nagsabi, hindi pababayaan ng Pilipinas ang mga taong may kaugnayan sa ating lupain na mawala sa gitna ng krisis. Magbubukas tayo ng daan para sa tulong pantao. Sa isang pangungusap pa lamang, ang balitang ito ay parang kidlat na bumagsak sa entablado ng mundo dahil walang sinuman ang umasa na ang Pilipinas ay mabilis at buong tapang nagagawa ng desisyon sa panahon na ang maraming bansa ay nag-aalangan pa, nagtatalo at nagsusuri ng mga panganib. Ngunit pinili ng Pilipinas na kumilos muna. Ilang minuto pagkatapos noon, ipinadala ang kagyat na utos sa maraming ahensya ng sabay-sabay. Philippine Air Force, Emergency Medical Team, Embahada, mga opisyal ng imigrasyon, at mga ahensya ng tulong pantao ay tinawag para sa iisang misyon nang hindi na naghihintay ng umaga. Sa labas ng bintana, tahimik pa rin ang Maynila, ngunit sa totoong mundo, umikot na ang gulong ng kapalaran at walang sinuman ang nakakaalam na ang daan para sa tulong pantao na ito ay hindi lamang isang ordinaryong misyon ng pagliligtas, kundi magiging isang kwento na magpapatingin sa buong mundo sa Pilipinas sa bagong pananaw. Libu-libong kilometro ang layo, sa isang pansamantalang hintuan malapit sa hangganan na puno ng alikabok at lamig ng gabi, daan-daang tao ang magkakasamang nakaupo sa ilalim ng punit-punit na tolda. Ang ilan ay mahigpit na nakayakap sa kanilang nag-iisang bagahe na parang ito na ang huling natitira mula sa kanilang dating buhay. Ang ilan ay nakatingala sa langit na parang nagtatanong sa Diyos kung kailan magtatapos ang kadilimang ito. Sa isang sulok ng kampo, may isang babaeng Irani na nagngangalang Elena na nakayakap sa kanyang 7 taong gulang na anak na babae. Ang pangalan ng bata ay Maya. Isang pangalan na ibinigay ng kanyang ina mula pa noong ipinanganak siya sa Cebu at namuhay ng kanyang mga unang taon sa Pilipinas bago kinailangang bumalik ang kanilang pamilya sa Iran ilang taon na ang nakararaan. Hindi na naaalala ni Maya ang mga burol ng Cebu, ngunit naaalala niya na ang salitang uuwi sa pakiramdam ng kanyang ina ay palaging nangangahulugang Pilipinas. Nang gabing iyon, mahinang tanong ni Maya, "Nanay, makakauwi pa ba tayo sa Pilipinas?" Ang simpleng tanong ng isang bata ay parang manipis na kutsilyo na humihiwa sa puso ng kanyang ina ng paulit-ulit. Dahil si Elena mismo ay hindi alam ang sagot, hinaplos lang niya ang buhok ng kanyang anak ng mahina at sinabing, habang lumuluha, "Kung may himala, makakauwi tayo." Hindi kalayuan, isang matandang lalaki na nagngangalang Arif, isang dating kusinero ng lutong Filipino sa isang restaurant sa Maynila, ang nakaupo na nakasandal sa isang lumang kahon ng kahoy. Hawak niya ang kanyang gamot na malapit ng maubos.
Nanirahan siya sa Pilipinas ng mahigit 15 taon at matatas at malinaw magsalita ng Filipino kahit may accent. Nagluto siya ng adobo, sinigang at lumpia kaya't marami sa kanyang mga regular na customer ang tinatawag pa rin siyang Mang Arif. Ngayon, wala na siyang restaurant, wala na siyang kusina, wala na siyang tahanan. Ang tanging mayroon siya ay pag-asa na ang bansang nagtanggap sa kanya sa simula ng kanyang bagong buhay ay hindi siya malilimutan sa panahon na halos magkawatak-watak ang kanyang buhay. Mula sa kabilang bahagi ng kampo, mabilis na kumalat ang mga tsismis. May ilang bansa na nag-e-evacuate ng kanilang sariling mamamayan. Maaring isara ang hangganan ngayong gabi. Kung walang dumating na sasakyan bukas, maaaring ilipat kami sa ibang lugar. Bawat tsismis ay nagdulot ng higit na takot sa mga tao dahil sa ganitong uri ng lugar, ang kawalan ng katiyakan ay mas nakakatakot kaysa sa lamig. Bigla, isang volunteer official ang tumakbo na may hawak na telepono. Hingal na hingal siya at sumigaw sa lokal na wika bago may nag-translate sa Persian para marinig ng lahat. May anunsyo mula sa panig ng Pilipinas. Nag-aayos sila ng daan para sa tulong pantao. Nanahimik ang buong campus sandali, na parang walang sinuman ang naglakas loob na paniwalaan ang kanilang mga narinig. Dahan-dahang tumingala si Elena, Pilipinas. Halos hindi na makabangon si Arif, ngunit nagkaroon ng kakaibang liwanag ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Pilipinas? Talaga bang darating sila? Walang sinuman ang makapagbigay ng malinaw na sagot noon dahil ang balita ay paunang anunsyo lamang, ngunit isang bagay ang nagbago na. Ang kapaligiran sa kampo na dati ay puno ng kawalan ng pag-asa ay dahan-dahang pinasukan ng isang bagay. Ito ay pag-asa. Pag-asa na naglakbay ng mas malayo kaysa sa truck, mas mabilis kaysa sa signal ng telepono, at mas makapangyarihan kaysa sa anumang pampalubag loob. Dahil minsan, ang nakakatulong sa isang tao na makaligtas sa mahabang gabi ay hindi pagkain, hindi kumot, kundi isang maikling balita lamang na may isang taong darating para sunduin tayo. Kinabukasan ng umaga, habang ang mga news agency sa buong mundo ay nagsimulang mag-ulat ng sitwasyon ng kagyat, ang pinakamataas na silid ng kumperensya sa Maynila ay puno ng mahahalagang tao mula sa iba't ibang ahensya. Ang mahabang mesa ng pulong ay tinakpan ng mga dokumento, flight maps, listahan ng mga apektado at komplikadong legal na detalye na nagdulot ng sakit ng ulo sa maraming analyst. Ang problema ay hindi lamang ang paglalakbay sa mapanganib na lugar, kundi pati na rin ang estado ng mga taong iyon. Marami sa kanila ang walang kumpletong dokumento. Ang ilan ay may dating permit sa paninirahan sa Pilipinas na expired na. Ang ilang pamilya ay may mga miyembro na hindi tugma ang dokumento. Ang ilan ay mga batang ipinanganak sa Pilipinas, ngunit dinala pabalik sa kanilang bansa noong maliliit pa. Lahat ay puno ng legal na kondisyon na maaaring madaling magpabagal sa pagtulong kung pipiliin ng mga opisyal na sumunod sa mahigpit na proseso, ngunit pinili ng Pilipinas ang ibang daan. Ang pinuno ng Legal Working Group ay nagmungkahi ng isang mahalagang konsepto. Kailangan gumamit ng espesyal na daan para sa tulong pantao upang mapabilis ang pag-screen ng mga individual batay sa kagyat na kondisyon na may pangunahing prinsipyo ng kaligtasan, koneksyon sa Pilipinas, at kagyat na pangangailangan ng tulong pantao hanggat maaari sa halip na hayaang hadlangan ng ilang piraso ng papel ang buhay ng buong pamilya. May nagtanong sa pulong, kung gagawin natin ito, hindi kaya isipin ng mundo na masyadong mapanganib ang Pilipinas? Walang sinuman ang naglakas loob na balewalain ang tanong na iyon dahil hindi lamang ito misyon ng pagliligtas ng tao kundi isang pambansang desisyon na maaaring suriin sa lahat ng aspeto tulad ng seguridad, diplomasya at internasyonal na imahe. Isang babaeng ministro ang sumagot nang hindi man lang nagbubukas ng anumang dokumento. Ang pinakamahusay na imahe ng isang bansa ay hindi nagmumula sa anunsyo kundi sa ginagawa natin kapag nahihirapan ang mga tao. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa marami sa silid. Pagkatapos, mabilis na binalangkas ang planong operasyon. Magbubukas ang Pilipinas ng ad hoc na daan para sa tulong pantao sa pamamagitan ng isang coordination point sa labas ng krisis na lugar. Mag-aayos ng mga round-trip flight
kasama ang pagpapadala ng medical team, mga interpreter at mga unit para sa tulong sa mga bata at matatanda sa pinanggalingan pa lamang. Ang mga may koneksyon sa Pilipinas, sa pamamagitan man ng pamilya, edukasyon, trabaho o dating status ng paninirahan, ay bibigyan ng kagyat na pagsasaalang-alang. Kasabay nito, inutusan ang communication unit ng gobyerno na magbigay ng malinaw na pahayag sa mundo na hindi ito isang pampulitikang galaw, kundi isang operasyon ng tulong pantao na nakabatay sa prinsipyo ng dignidad ng tao. Nang ipamahagi ang unang pahayag, agad na tumugon ang buong mundo. Tinawag ito ng ilang news agency na isang matapang na desisyon. Ang ilan ay tinawag itong diplomasya ng puso. Ang ilang bansa ay nagpahayag ng pagtataka kung bakit napakabilis at napakasensitibo ang pagkilos na ito. Ngunit sa loob ng silid ng pulong, walang sino man ang nagkaroon ng oras para bigyang pansin ang papuri. Dahil sa oras na iyon, alam ng lahat na kung mabagal lamang sila ng ilang oras, ang mga taong naghihintay sa dulong-dulo ay maaaring walang pagkakataong makasakay sa eroplano at ang misyon na ito ay hindi maaalala sa magagandang salita, kundi sa bilang ng buhay na naibalik ng Pilipinas. Pagkatapos ng makasaysayang desisyon, lahat ay umusad ng mabilis na parang orasan. Ang buong bansa ay pinabilis. Sa isang military airport, umaalingaw-ngaw ang tunog ng makina bago pa man mag-umaga. Ang mga ground staff ay abala sa paghahakot ng mga gamot, inuming tubig, tuyong pagkain, kumot, gamot para sa bata, at kagamitan sa pagliligtas patungo sa cargo plane na inayos ang loob upang maging handa sa pagtanggap ng mga emergency passenger. Sa tarmac, isang mid-aged na babaeng doktor ang huling nag-check ng listahan ng kagamitan. Tanong niya sa isang junior nurse, "Sapat ba ang portable oxygen?" "Opo, doktora. May sobra pa po sa bilang na naibalita," sagot ng nurse. Hindi kalayuan, ang mga interpreter ng Persian ay nagsasanay ng mahahalagang pangungusap kasama ang isa pang grupo ng mga opisyal na Pilipino. Kapag dumating sa rallying point, kailangan nating sabihin sa kanila na huwag magpanik. Nandito kami para tumulong. Ang simpleng pangungusap na iyon ay inulit ng maraming beses dahil sa panahon ng krisis, ang tono ng isang pangungusap ay maaaring magbago ng takot ng buong grupo. Samantala, sa Philippine Embassy sa isang kalapit na bansa, na ginamit bilang central coordination point, halos walang tigil sa pagsagot ng tawag ang mga opisyal. Patuloy na dumarami ang listahan ng mga naghihintay ng tulong. Maraming pamilya ang nagpadala ng mga lumang dokumento, litrato kasama ang kanilang asawang Pilipino, litrato ng kanilang bahay sa Pilipinas, litrato ng kanilang dating pinag-aralan sa paaralan sa Pilipinas. Ipinadala nila ang lahat ng maaari nilang patunay na ang Pilipinas ay hindi lamang isang lugar sa mapa, kundi isang bahagi ng kanilang totoong buhay. Sa pagitan nito, ang mga bus ng tulong na may markang humanitarian aid ay nagsimulang bumiyahe patungo sa itinakdang lugar. Ang bawat sasakyan ay hindi lamang naglalaman ng mga opisyal, kundi naglalaman din ng pangako ng buong bansa. Ang daan ay puno ng panganib. Ang ilang bahagi ng kalsada ay may hindi tiyak na checkpoints. Ang ilang lugar ay may mga pana-panahong alerto, ngunit ang pinakanakakatakot ay ang oras, dahil bawat minuto na lumipas ay nangangahulugang gutom na bata, mahinang pasyente, at matatanda na maaaring bumagsak ng walang pagkakataong magpagamot. Ang field team leader ay nakaupo sa harap ng unang bus. Tiningnan niya ang mapa sa kanyang kamay at nagsalita sa radyo, "Panatilihin ang distansya ng bawat sasakyan, huwag huminto kung hindi kinakailangan." Ang ating layunin ay hindi ang makarating ng pinakamabilis, kundi ang maiuwi ang lahat ng pinakaligtas. Ang utos na iyon ay simple ngunit lubhang mariin. Sa social media, ang mga larawan ng Philippine plane at ang balita tungkol sa pagbubukas ng humanitarian corridor ay nagsimulang kumalat sa buong mundo. Maraming nagkomento na may paghanga. Ang ilan ay nagsabi pa na hindi nila inakala na ang Pilipinas ang isa sa mga unang bansa na magbibigay ng tulong sa ganitong paraan. Ngunit sa kabilang banda, mayroon ding nagtanong kung kaya ba talagang harapin ng Pilipinas ang napakalaking pasanin na ito. Ang mga tanong na iyon ay lumutang sa hangin. Gayunpaman, sa disyerto, sa hintuan, at sa bus na papunta sa mga taong naghihintay, ang tanging mahalaga ay ang Pilipinas ay darating.
At kapag nagsimula na ang paggalaw, hindi na ito makakabalik sa dating kawalang kibo. Kinahapunan ng parehong araw, dumating ang convoy ng Philippine Relief sa hintuan sa gitna ng malakas na hangin na nagpakalat ng alikabok sa buong lugar. Ang mga tao sa kampo ay nagsimulang tumayo ng isa-isa. Ang ilang bata ay mabilis na tumakbo para kumapit sa palda ng kanilang ina. Ang ilan ay sumilip nang may mga matang puno ng tanong. Hindi sila sigurado kung ang nakikita nila ay totoo o isa lamang panibagong pag-asa na nanlilinlang sa kanilang sarili. Hanggang sa bumaba mula sa sasakyan ang isang babaeng opisyal na Pilipino na nakasuot ng humanitarian vest at nagsalita sa pamamagitan ng interpreter. Kami po ay mula sa Pilipinas. Ihahatid namin ang lahat ng na-verify ang identidad pabalik sa ligtas na lugar. Sa mismong oras na iyon, nawasak ang katahimikan. Halos sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang mga iyak. Ang ilan ay tinakpan ang mukha gamit ang kanilang kamay. Ang ilan ay lumuhod sa lupa. Ang ilan ay mahigpit na niyakap ang kanilang mga anak, ayaw silang bitawan. Si Elena ay lumuha ng hindi namamalayan. Hinawakan ni Maya ang kamay ng kanyang ina at tanong ng nanginginig ang boses, "Talaga po bang makakauwi na tayo, nanay?" Tumango ang ina, na halos hindi makapagsalita dahil sa paghikbi. Dahan-dahang lumapit si Arif sa opisyal na Pilipino. Sinubukan niyang magsalita ng Filipino na matagal niyang iningatan sa kanyang alaala. "Makakauwi po ba ako?" Tiningnan siya ng batang opisyal bago sumagot ng may malumanay ng ngiti. "Opo, Mang Arif. Sinusundo po namin kayo pabalik sa tahanan." Ang pangungusap na iyon ay nagpaiyak sa matandang lalaki na nakaranas ng lamig, gutom, at takot sa loob ng maraming araw nang walang pagkakahiya. Pagkatapos, nagsimula ang trabaho ng napakabilis at sistematiko. Unang inayos ng mga opisyal ang mga vulnerable na grupo. Ang maliliit na bata, mga pasyente, mga buntis na babae, at matatanda ay agad na inalagaan. Sinuri ng medical team ang pulso, sinukat ang oxygen, nagbigay ng gamot, at maingat na in-evaluate ang mga kailangang ilipat. Tinulungan ng mga interpreter na ipaliwanag ang bawat hakbang upang matiyak ng lahat na hindi sila dinadala sa isa pang kawalan ng katiyakan, kundi dinadala sa totoong kaligtasan. Sa isang sulok, si Maya ay nakatanggap ng candy mula sa opisyal na Pilipino. Tiningnan niya ang balot ng candy saglit at pagkatapos ay tumingala at nagtanong, "Galing po sa Pilipinas ito, ano po?" Dahan-dahang tumawa ang opisyal at sumagot, "O, galing sa Pilipinas." Ngumiti si Maya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Ang ngiting iyon ay napakaliit, ngunit mas maliwanag pa kaysa sa araw sa gitna ng disyerto. Nang makumpleto ang paunang pag-verify ng listahan, ang unang batch ng mga sasakyan ay naghanda upang ilipat ang mga refugee sa pansamantalang airport na inilaan para sa humanitarian flights. Alam ng lahat na hindi pa tapos ang misyon, nasa paligid pa rin ang panganib, at marami pa ring buhay ang naghihintay sa susunod na round. Ngunit para sa mga nasa lugar na iyon sa sandaling iyon, ito ang panahon na napatunayan nila na sa mundong ito, mayroon pa ring isang bansa na hindi nagtanong kung sino sila, kung anong benepisyo ang makukuha o kung sulit ba ito. Ang Pilipinas ay nagtanong lamang kung sino ang nangangailangan ng tulong. At iyon ang dahilan kung bakit ang larawan ng convoy ng Pilipinas sa gitna ng alikabok ay naging larawan na hindi kailanman malilimutan ng mga tao. Mabilis na dumilim nang dumating ang convoy ng Pilipinas sa pansamantalang airport na ginamit bilang base para sa humanitarian flights. Ang lugar na ito ay walang luho, walang maliwanag na terminal ng pasahero tulad ng internasyonal na airport. Mayroon lamang isang mahabang runway sa dilim, mga emergency lights, tunog ng generator, at maraming opisyal na nagtatrabaho laban sa oras. Ang cargo plane ng Pilipinas ay nakatigil sa harap, na parang isang dambuhalang bakal na hayop na handang pasanin ang kapalaran ng daan-daang tao pabalik sa kaligtasan. Bukas na bukas ang likurang pinto ng eroplano, nagpapakita ng maayos na loob na may mga pansamantalang upuan, first aid kits, inuming tubig, pagkain, at isang sulok para sa pag-aalaga ng mga malubhang pasyente. Bago sumakay, kailangan ng lahat na sumailalim sa huling pagsusuri. Nilagyan ng wristband ang mga maliliit na bata,
Binigyan ng karagdagang kumot ang matatanda at inayos ang ilang pasyente sa stretcher para maingat na ilipat. Hindi nagsalita ng masyadong malakas ang mga opisyal na Pilipino dahil alam nilang sapat na ang takot na naranasan ng mga taong ito. Buhat ni Elena si Maya paakyat sa rampa ng eroplano ng dahan-dahan. Lumingon ang maliit na bata sa kadiliman sa likuran na parang may iniiwan siyang bagay. Ang takot, ang pagkalito, at ang mahabang gabi na hindi niya alam kung darating pa ang bukas. Pagpasok sa loob ng eroplano, nakita niya ang isang maliit na bandila ng Pilipinas na nakakabit malapit sa pinto. Biglang ngumiti muli ang bata. Si Arif ang huling sumakay sa grupo ng matatanda. Huminto siya at tiningnan ang loob ng eroplano. Pagkatapos ay bumulong sa sarili sa Filipino, sa wakas. Tinulungan siya ng kaparehong batang opisyal na umupo bago abutan ng isang baso ng maligamgam na tubig. Kinuha ni Arif ito gamit ang nanginginig na kamay at sinabi ang pinakasimpleng salita. Salamat po ng marami. Nang makaupo na ang lahat ng pasahero, umalingaw-ngaw ang anunsyo mula sa interpreter. Ang flight na ito ay isang humanitarian flight mula sa Pilipinas. Ligtas na kayong lahat. Marami ang pumikit agad pagkarinig ng pangungusap na iyon, na parang ngayon lang pinayagan ng kanilang katawan na maniwala ang kanilang puso sa katotohanan. Ngunit bago lumipad ang eroplano, biglang tumunog ang alerto mula sa labas na nagpatensyon sa buong eroplano. Mabilis na nag-coordinate ang mga ground staff. May ulat na ang kalapit na lugar ay maaaring hindi ligtas kung masyadong maaantala. Kaya't inutusan ang pilot na Pilipino na maghanda na umalis ng mabilis sa ilalim ng espesyal na ruta ng flight na nakaayos na ng maaga. Bawat segundo ay naging napakalaking presyon. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng makina na nagpapayanig sa buong eroplano. Mahigpit na niyakap ni Maya ang kanyang ina. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata at bumulong ng isang dasal. Mahigpit na hinawakan ni Arif ang likuran ng upuan kasama ang kanyang puso na mas mabilis na tumibok kaysa dati. Pagkatapos, nagsimulang umusad ang eroplano ng mas mabilis at sa wakas ay lumipad mula sa lupa. Sa sandaling umalis ang mga gulong sa runway, muling umiyak ang marami. Ang ilan ay nagyakapan, ang ilan ay nagtaas ng kamay sa langit, ang ilan ay paulit-ulit na sinabi ang pangalan ng Pilipinas na parang ito ang salitang nagligtas sa kanila. Para sa mga nasa labas, maaaring ito ay isang flight lamang sa pahina ng balita ng mundo. Ngunit para sa bawat pasahero sa eroplanong iyon, hindi lamang ito isang flight, ito ang linya sa pagitan ng kawalan ng pag-asa at bagong buhay. At sa itaas ng mga ulap ng gabing iyon, hindi lamang nagpadala ang Pilipinas ng eroplano para sunduin ang mga tao, kundi nagpadala rin ang Pilipinas ng kahulugan ng salitang tulong pantao kasama nila. Nang makarating ang eroplano sa stable cruising altitude, dahan-dahang nagbago ang kapaligiran sa loob mula sa tensyon patungo sa katahimikan na may halong mahinang hikbi. Marami ang ngayon lang pinayagan ang kanilang mga luha na lumabas. Dahil habang nasa lupa sila, hindi pa sila naglakas loob na maniwala na tunay silang ligtas. Ang mga opisyal na Pilipino ay patuloy na naglalakad, sinusuri ang mga pasahero sa bawat hilera. Nagbigay sila ng tubig, malambot na pagkain, at nagtanong tungkol sa kanilang kalagayan. Tinulungan ng medical team ang isang lalaki na may mataas na lagnat. Maraming maliliit na bata ang nakatulog sa kandungan ng kanilang ina dahil sa matinding pagod. Ang ilang matatanda ay tahimik na nakaupo, nakatingin sa harap na parang binabalikan ang bawat sandali ng kanilang buhay. Sa gitna ng eroplano, isang babaeng opisyal ang umupo sa tabi ni Elena upang makipag-usap ng mahina sa pamamagitan ng interpreter. Tanong niya kung saan nanirahan si Elena sa Pilipinas. Sumagot ang babae ng may hikbi. Sa Cebu po. Dati po akong nagtitinda ng kakanin sa maliit na palengke. Pilipino po ang asawa ko. Pumanaw na po siya ilang taon na ang nakararaan. Pero doon po ipinanganak ang anak ko. Sa tuwing gumuho ang buhay ko, lagi kong iniisip ang Cebu. Tahimik na nakinig ang opisyal bago ngumiti ng malumanay. Ngayon po, makakabalik na kayo. Ang mga salitang iyon ay simple, ngunit para kay Elena, parang may isang taong humawak sa malalim na sugat sa kanyang puso at sinabing mayroon pa ring lugar para sa paggaling. Hindi kalayuan, nagkukuwento si Arif sa isang opisyal sa Filipino na unti-unting lumilinaw
na parang kapag malapit sa isang Pilipino, dahan-dahang bumabalik ang alaala ng wika. Ikinuwento niya na nagbukas siya ng maliit na restaurant malapit sa Sampaloc na mayroon siyang mga regular na customer na mag-aaral na nagluluto siya ng 12-dosenang pansit kada araw. Akala niya ay gugugulin niya ang kanyang pagtanda sa Pilipinas, ngunit dahil sa problema sa pamilya, kinailangan siyang bumalik sa Iran bago pa man magbago ang mundo at mawalan ng pagkakataong bumalik. Hindi ko akalain na sa ganito kong edad, may Pilipino pa ring makakaalala sa akin, sabi niya habang malungkot na tumawa. Agad na sumagot ang opisyal, "Minsan po, hindi tayo naaalala ng tahanan sa pangalan, kundi sa puso." Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik kay Arif ng matagal bago siya tumingin sa labas ng bintana na puro dilim at bituin. Sa flight na iyon, dahan-dahang lumabas ang kwento ng bawat refugee na parang libro na matagal nang nabasa sa ulan. Maraming pahina ang nawawala, maraming pahina ang malabo, ngunit bawat pahina ay puno ng totoong buhay. May isang babae na dating guro ng Filipino. May isang batang lalaki na nangangarap bumalik sa Maynila para magpatuloy sa pag-aaral. Isang pamilya ang balak sanang bumalik para ipagamot ang kanilang ina sa Philippine Hospital, ngunit hindi na umabot bago sumiklab ang krisis. Ang mga opisyal na Pilipino ay nakinig sa bawat kwento ng may tahimik na paggalang, hindi nagtanong ng sobra, hindi nagbigay ng mababaw na pampalubag loob. Dahil minsan, ang tunay na tulong pantao ay hindi ang pinakamaraming pagsasalita, kundi ang pag-upo sa tabi ng isang tao sa panahon na masakit pa rin sila at handang makinig sa sakit na iyon hanggang sa matapos. Nang gabing iyon sa malawak na kalangitan, ang ilang tao ay hindi lamang bumabalik sa Pilipinas, kundi bumabalik sa kahulugan ng salitang muling tinatanggap. At maaaring ito ang bagay na mas malalim na nakapagpapagaling sa tao kaysa sa anumang gamot. Ilang oras pagkatapos, nagsimulang lumitaw ang unang liwanag ng bukang liwayway sa abot tanaw habang ang humanitarian plane ng Pilipinas ay bumababa sa ibabaw ng lupain na marami sa mga pasahero ang hindi akalaing makikita pa nila muli. Ang boses ng piloto ay malumanay na umalingamngaw. "Ilang minuto na lang po, lalapag na tayo sa Pilipinas." Tanging iyon at ang buong eroplano ay naging kakaibang tahimik. Ang ilan ay tinakpan ang bibig gamit ang kanilang kamay. Ang ilan ay pumikit, ang ilan ay lumingon sa kanilang mga anak, sa kanilang mga asawa o tiningnan ang kanilang sariling kamay na parang gustong matiyak na hindi ito panaginip. Idinikit ni Maya ang kanyang mukha sa bintana at nang makita niya ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba, agad siyang lumingon sa kanyang ina at nagtanong, "Nanay, Pilipinas po ba talaga ito?" Tumango si Elena habang tahimik na lumuluha. "Oo anak, nakauwi na tayo." Umalanggaw-ngaw ang tunog ng gulong sa runway kasama ang mahinang pagyanig. Ngunit para sa buong eroplano, hindi lamang ito tunog ng paglapag. Ito ang tunog ng kaligtasan, ang tunog ng bagong pagkakataon, at ang tunog ng puso na bumalik sa tamang lugar pagkatapos ng mahabang pagkaligaw. Nang makaparada ng tuluyan ang eroplano, sa labas ng bintana ay lumitaw ang larawan ng maraming opisyal na Pilipino na naghihintay. Medical team, immigration officers, mga unit para sa tulong sa bata, psychologist, volunteers, interpreter, at mga ambulansya na handa. Walang malaking pagtanggap, walang labis na pampulitikang seremonya. Mayroon lamang tahimik, magalang, at mainit na kahandaan. Dahan-dahang pinababa ang mga pasahero mula sa eroplano ng sistematiko. Agad na binigyan ng gatas at pagkain ang mga maliliit na bata. Dinala ang matatanda sa isang espesyal na lugar ng pag-aalaga. Ang mga kailangan ng kagyat na paggamot ay dinala sa ospital nang hindi na naghihintay ng matagal na proseso. Lahat ay idinisenyo upang maging totoo ang salitang tulong pantao, hindi lamang sa pahayag. Sa sandaling lumapat ang mga paa ni Arif sa lupa ng Pilipinas, huminto siya sandali bago dahan-dahang yumuko at hinawakan ang lupa ng mahina at nagmano. Wala siyang sinabi, ngunit sinabi ng kanyang mga mata ang lahat. Samantala, nang dumaan si Elena sa screening area, nakita niya ang isang karatula sa Filipino na nag-welcome sa mga bumabalik sa bansa. Nanginginig ang kanyang mga mata bago basahin ni Maya ang bawat salita ng pautal-utal gaya ng itinuro ng kanyang ina, Mali, Gayang, Pagbabalik.
Ngumiti ang babaeng opisyal na nakatayo, malapit at nagpatuloy, maligayang pagbabalik sa tahanan, anak. Ang salitang pagbabalik tahanan ay nagpaiyak muli kay Elena, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng isang nakaligtas na malinaw na sinabihan na, narito na kayo, totoo na. Kasabay nito, sinimulan ng media sa buong mundo na ipalabas ang unang mga larawan ng mga Irani refugee na bumababa mula sa eroplano ng Pilipinas. Ang ilan ay may karga na bata, ang ilan ay nakakumot, ang ilan ay ngumingiti habang lumuluha. Ang mga larawang iyon ay mas makapangyarihan kaysa sa libu-libong linya ng pagsusuri dahil pinatunayan nito sa paningin na ang idineklara ng Pilipinas ay hindi lamang salita. Ang Pilipinas ay talagang kumilos, talagang nagtanggap at talagang tumulong. At nang umagang iyon, nang sumikat ang araw sa katawan ng eroplano, sinimulan ng buong mundo na tingnan ang Pilipinas hindi lamang bilang isang destinasyon ng turismo, kundi bilang isang bansa na naniniwala pa rin sa halaga ng tao. Marami ang nag-iisip na tapos na ang misyon ng pagliligtas sa sandaling lumapag ang eroplano. Ngunit para sa Pilipinas, nagsisimula pa lamang ang tunay na kuwento dahil ang pagkuha ng isang tao mula sa mapanganib na lugar ay hindi nangangahulugang automatikong mawawala ang kanilang takot, pagkawala o sugat sa puso. Sa pansamantalang reception center na sistematikong inayos, ang bawat pamilya ng refugee ay inalagaan ng mas detalyado kaysa sa inasahan ng marami. Mayroong sulok para sa pamamahinga, paunang health check-up room, document coordination point, at isang lugar para makipag-ugnayan sa mga kamag-anak sa Pilipinas na naghihintay ng balita ng ilang araw. Dinala si Maya sa isang sulok ng mga bata na may mga laruan, picture books, at mga volunteer na mahinang nakikipag-usap sa kanya sa Filipino. Medyo nag-aalangan pa ang bata sa simula. Ngunit nang may mag-abot sa kanya ng manikang kalabaw, mahigpit niya itong niyakap na parang nakita ang isang matandang kaibigan na matagal nang naghihintay dito. Si Elena ay sumailalim sa detalyadong health check-up. Nakita ng doktor na mayroon siyang matinding pagkapagod at dehydration, ngunit ang isa pang nakababahala ay ang stress matapos maranasan ang marahas na pangyayari. Isang babaeng psychologist ang kalmadong nakipag-usap sa kanya, hindi minadali, hindi hinuhusgahan, kundi nagbukas lamang ng espasyo para makapagkuwento siya sa sarili niyang ritmo at sinabing sa Pilipinas, hindi na niya kailangan pang maging matatag sa lahat ng oras. Si Arif ay agad na dinala sa ospital para sa agarang pagsusuri ng kanyang mga umiiral na sakit. Habang nasa ambulansya, tahimik niyang tiningnan ang mga tanawin sa magkabilang gilid ng kalsada, mga karatula sa Filipino, convenience stores, mga motorsiklo na dumadaan. Lahat ay napaka-ordinaryo para sa mga Pilipino, ngunit para sa matandang lalaking ito ang larawan ng buhay na inakala niyang nawala na magpakailanman. Hindi lamang iyon, nakipag-ugnayan din ang pamahalaan sa mga komunidad ng Pilipino sa iba't ibang probinsya, pati na rin sa mga volunteer organizations at cross-cultural family networks upang ihanda ang pagtanggap sa mga may kamag-anak o tirahan na sa Pilipinas. Marami ang makakabalik sa mga bahay na iniwan nila, ang ilan ay makakatagpo ng mga mahal sa buhay. Pagkatapos ng maraming taon ng paghihiwalay, ang ilan ay magsisimula muli mula sa wala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila magsisimulang mag-isa. Ang balita tungkol sa pag-aalaga matapos dumating ay lalong ikinagulat ng maraming bansa dahil ang ginawa ng Pilipinas ay hindi lamang ang pagtanggap at pagkatapos ay hayaan itong maging pasanin ng kinabukasan, kundi ang pagdidisenyo ng pagbabalik ng dignidad na nangyayari ng paunti-unti. Isang foreign reporter ang nag-ulat ng live sa harap ng reception center na ang kahanga-hanga ay hindi lamang ang paglikas, kundi ang paraan ng pagtrato ng Pilipinas sa mga refugee na ito ng may paggalang at pagkatao. Ang mga salitang iyon ay mabilis na kumalat sa buong mundo dahil sa huli, ang tunay na tulong pantao ay hindi sinusukat sa bilang ng mga taong naligtas natin, kundi sa ginagawa natin sa kanila matapos silang dumating sa ating mga kamay. Hindi lamang tinulungan ng Pilipinas ang mga taong ito na makaligtas, kundi tinutulungan din silang makapamuhay muli. At iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng panandaliang tulong at tunay na malasakit na may suportang istruktura. Matapos kumalat ang mga larawan ng unang batch ng mga refugee na dumating sa Pilipinas,
Mas mabilis na nangyari ang reaksyon mula sa internasyonal na komunidad kaysa sa inaasahan ng marami. Ang mga headline ng pandaigdigang media ay nagtungo sa parehong direksyon. Ang Pilipinas ay naging isa sa mga bansang pinakamabilis, pinakamahigpit, at pinakamahinahon na kumilos sa humanitarian na paraan sa gitna ng isang magulong krisis. Sa mga telebisyon sa maraming malalaking lungsod, nagsimulang magsalita ang mga eksperto sa internasyonal na relasyon tungkol sa Pilipinas sa bagong konteksto, hindi lamang tungkol sa ekonomiya, turismo o pagkain ng Pilipinas, kundi ang papel nito sa humanitarian field na hindi pa kailanman seryosong napansin. Marami ang nagtanong kung binibigyan ba ng Pilipinas ng bagong kahulugan ang kapangyarihan ng isang bansa na nasa gitna ng pandaigdigang entablado. Sa online, hindi huminto ang mga netizen mula sa maraming bansa sa pagpuri. Ito ang dapat gawin ng isang bansa na may puso. Hindi lamang nagbukas ang Pilipinas ng pinto, kundi nagbukas din ng pag-asa. Ang tulong pantao ay hindi dapat magkaroon ng hangganan at pinatunayan ito ng Pilipinas. Ngunit sa gitna ng papuri, palaging may mga pagdududa. Ang ilan ay nagtanong kung gaano katagal kayang pasanin ng Pilipinas ang napakalaking pasanin na ito. Ang ilan ay nag-aalala tungkol sa seguridad. Ang ilan ay nag-iisip na ang ganitong desisyon ay maaaring lumikha ng presyon sa hinaharap. Ang mga tanong na iyon ay may bigat at hindi iniwasan ng panig ng Pilipinas. Mariing inulit ng gobyerno na ang misyon na ito ay isinagawa sa ilalim ng balangkas ng tulong pantao, screening at multilevel na koordinasyon. Hindi ito pagbubukas ng walang kondisyon, kundi ang paggamit ng tapang na sinamahan ng responsibilidad. Ang mas kawili-wili ay nagsimulang magbigay ng karagdagang suporta ang maraming internasyonal na organisasyon. Ang ilan ay nag-alok ng tulong sa mga gamot. Ang ilan ay tumulong sa psychosocial support. Ang ilan ay humingi ng pagpapalitan ng impormasyon. At pinakamahusay na kasanayan dahil ang ginawa ng Pilipinas ay naging isang konkretong halimbawa na ang pagtugon sa krisis ay hindi kailangang maging ang pinakamalaki at sapat na tapat. Sa Maynila, maraming opisyal na nasa likod ng tanyag na balitang ito ay patuloy na nagtatrabaho ng halos walang pahinga dahil marami pang grupo ng mga refugee ang kailangan pang i-coordinate para sa susunod na batch. Walang sino man ang nagkaroon ng oras para magdiwang, walang sino man ang nag-iisip na sila ay mga bayani. Alam lamang nila na habang ang mundo ay nagsasalita tungkol sa Pilipinas ng may maraming papuri, marami pa ring tao ang tunay na naghihintay ng tulong. At marahil ito ang bagay na nagpapalakas sa misyon na ito, dahil hindi ginawa ng Pilipinas ito upang gumawa ng imahe para makita ng mundo, ngunit nang makita ng mundo, doon lang nila natuklasan na ang tunay na kapangyarihan ng isang bansa ay maaaring wala sa pinakamalakas na ingay, kundi sa pag-abot ng tulong sa panahon na ang iba ay nag-aalangan pa. Nang araw na iyon, hindi lamang binago ng Pilipinas ang kapalaran ng isang grupo ng mga refugee, kundi binago rin ang paraan ng pagtingin ng mundo sa bansang ito. Ilang araw pagkatapos, matapos ang patuloy na health check-up at iba pang kinakailangang proseso, dumating ang panahon na matagal nang hinihintay ng maraming refugee ang makita ang kanilang pamilya, kamag-anak o mahahalagang tao sa kanilang buhay na nasa Pilipinas. Ang ilan ay matagal nang hiwalay ng ilang buwan, ang ilan ay maraming taon, at ang ilan ay inakala na hindi na sila magkikita pa muli. Sa isang reception room sa Maynila, isang Pilipinong lalaki na nasa edad na ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay kaya't lumabas ang mga ugat sa likod ng kanyang palad. Siya si Ricardo, ang Pilipinong asawa ni Elena. Kinailangan nilang mamuhay ng magkahiwalay ng matagal dahil sa problema sa pamilya at dokumento, ngunit patuloy silang nakikipag-ugnayan. Nang mangyari ang krisis, sinubukan niya ang lahat ng paraan upang mapabilang ang pangalan ng kanyang asawa at anak sa listahan ng tulong ng Pilipinas. Sa sandaling pumasok si Elena kasama si Maya, halos bumagsak si Ricardo doon. Mabilis siyang tumakbo at niyakap ang dalawa nang hindi nagsasalita ng anumang salita. Dahil minsan, kapag masyadong matagal ang pagkamis, anumang wika ay maliit upang ipaliwanag ito. Tinawag siya ni Maya sa malinaw na Filipino, "Tatay." Ang tunog ng salitang iyon ay nagpalingon sa maraming nakapaligid dahil sa namumuong luha. Sa kabilang sulok, nakita ni Arif ang isang dating estudyante
na tumulong sa kanya sa restaurant mahigit 10 taon na ang nakararaan. Lumaki na ng husto ang binata, may pamilya na, may trabaho na, ngunit sa sandaling makita niya si Mang Arif, agad siyang nagmano at tinawag ang kanyang dating pangalan ng may ngiti. Mang Arif, susunduin ko po kayo pabalik sa tahanan. Ang salitang pagbabalik tahanan ay inulit ng maraming beses ng araw na iyon mula sa maraming bibig, iba't ibang edad at iba't ibang relasyon. Malinaw nitong ipinakita na ang tahanan ay hindi lamang isang gusali, kalsada o residence certificate. Ang tahanan ay ang mga taong naaalala tayo. Ang tahanan ay ang mga matang nakakita sa atin at hindi nagtanong kung ano ang pinagdaanan natin bago buksan ang pinto. Ang tahanan ay ang lugar na kahit gaano pa tayo magbago, mayroon pa ring lugar para tayo tumayo nang hindi kailangang patunayan ang ating halaga sa lahat ng oras. Para sa ilang refugee na wala pang kamag-anak sa Pilipinas, tinulungan ng gobyerno at mga komunidad na makahanap ng pansamantalang tirahan kasama ang konkretong plano para sa susunod na yugto ng pag-aalaga. Walang sinuman ang pinayagan na manatiling nag-iisa sa dating madilim na kinabukasan. Nang gabing iyon, nakaupo si Maya sa balkonahe ng kanilang bagong pansamantalang tahanan, tinitingnan ang kalangitan ng Maynila na may tunog ng mga sasakyan sa malayo at amoy ng pagkain. Mahigpit niyang niyakap ang manikang kalabaw at sinabi sa kanyang ina, "Nanay, ang init po dito." Tiningnan ni Elena ang kanyang anak bago ngumiti habang lumuluha. "Oh anak, dahil dito may naghihintay sa atin. Ang kanilang kuwento ay maaaring isa lamang sa 12 daan-daang kuwento na nangyari sa ilalim ng operasyon na ito. Ngunit kapag pinagsama-sama, malinaw itong nagsabi sa mundo na ang Pilipinas ay hindi lamang nagbukas ng daan para sa mga refugee na pumasok, kundi nagbukas din ng espasyo sa puso ng lipunan para sa mga naligaw mula sa digmaan at takot upang muling maramdaman na mayroon pa rin silang halaga, mayroon pa rin silang lugar, at mayroon pa rin silang tahanan. Ilang linggo ang lumipas, patuloy ang misyon ng pagliligtas sa mga susunod na round. Ngunit ang unang batch ng operasyon ay naging isang pandaigdigang alaala na ang larawan ng isang batang Irani na nakayakap sa manikang kalabaw sa reception center, ang larawan ng matandang lalaki na yumuyuko upang hawakan ang lupa ng Pilipinas nang may pasasalamat, ang larawan ng ina na umiiyak nang marinig ang salitang maligayang pagbabalik sa tahanan ay kumalat ng mas malayo kaysa sa inasahan ng sinuman. Ngunit para sa Pilipinas, ang pinakamahalaga ay marahil hindi ang reputasyon o papuri, kundi ang pagpapatunay sa sarili na, sa araw na ang mundo ay puno ng mga pader, takot at pagkalkula ng benepisyo, mayroon pa ring lugar para sa malasakit na may sistema, may responsibilidad at may tapang. Sa dating silid ng kumperensya sa Maynila, kung saan nagsimula ang lahat ilang gabi na ang nakararaan, ang digital na mapa ay maliwanag pa rin. Ang ilang pulang tuldok ay kumikislap pa rin, nagpapaalala na marami pang trabaho ang kailangang gawin. Maraming opisyal ang may pagod na mukha, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi na tulad ng unang araw. Dahil ngayon, alam nila na ang desisyon sa gabing puno ng presyon ay tunay na nagpabago ng buhay ng mga tao. Tiningnan ng kaparehong ministro ang paunang ulat at dahan-dahang nagsabi, "Maaaring hindi natin matulungan ang lahat sa mundo, ngunit natulungan natin ang grupong ito sa tamang oras. Walang palakpakan, walang malalaking salita, mayroon lamang katahimikan na puno ng kahulugan." Sa Cebu, dinala ni Elena si Maya upang tingnan ang mga bundok sa umaga. Tanong ng bata, "Nanay, ito po ba ang lugar na lagi ninyong sinasabi?" Sumagot si Elena, "Oo, anak. At sa pagkakataong ito, magsisimula tayo muli dito." Sa Maynila, bumalik si Arif sa harap ng dating restaurant na matagal nang napalitan ng may-ari. Hindi siya malungkot gaya ng inaakala niya. Ngumiti lamang siya ng bahagya dahil nalaman niya na ang ilang bagay ay maaaring mawala sa paglipas ng panahon, ngunit ang tahanan sa puso ay hindi kailanman nawawala. At sa malawak na mundo, ang kwentong ito ay naging higit pa sa isang emergency news. Ito ay naging isang halimbawa na ang isang bansa ay maaaring pumili na gawin ang tama kahit na mahirap ang daan, kahit na may panganib, kahit na walang sinuman ang makapaggarantiya ng palakpakan sa huli. Dahil sa huli,
Ang nagpagulat sa mundo ay hindi lamang ang pagbubukas ng Pilipinas ng humanitarian corridor, kundi ang paggawa ng Pilipinas na ang salitang tulong pantao ay may mukha, may boses, may yakap at may tunay na patutunguhan. Sa araw na ang maraming bansa ay nagtanong pa kung dapat bang tumulong, sumagot ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagkilos na ang tao ay hindi dapat iwanang nag-iisa. At iyan ang dahilan kung bakit ang kuwentong ito ay hindi lamang isang balita sa isang panahon, kundi magiging isang kuwento na ipapasa ng mga tao na minsan, kapag ang mundo ay puno ng takot, isang bansa na nagngangalang Pilipinas ang pumili na maging liwanag para sa mga naliligaw.